Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 8,585 subscribers. Guys, konti na lang. Magna 9,000 subscribers na tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-iingat po tayong lahat, especially sa mga panahon na ngayon. Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. Okay? So, ang pag-usapan po natin today ay dyan sa Maynila, no? Okay? Dyan sa Maynila po, no? Okay? So, ang ano po natin dyan ay ibalik natin ang katinoan ng Maynila. Ibalik natin ang katinoan ng Maynila, ibalik natin si Yorme Isko Moreno, no? Namimiss na natin, no? Namimiss na natin ang isang serbisyong totoo at isang serbisyo na mabilis pa sa kidlat, no? So kaya dapat tayo mga Manileño ay ibalik na natin ang katinoan ng Maynila. Okay? Ito marami po, no? Marami pong mga reaksyon dito sa ating YouTube channel na talagang nagsasabi na namimiss na nila, no, si Yorme Isko Moreno at talaga namang namimiss na, no, yung mga action, no, flash action baga agad na yung mga administrasyon ni Yorme Isko Moreno noong 2019 hanggang 2022, no. Grabe, mga Manileño talaga at mga karatig lugar ay talagang naalala talaga nila ang mga ginawa ni Yorme Isko Moreno nung nanunungkulan pa siya, no? Ngayon, yung paglilinis sa liwasang Bonifacio at ang paligid nyo na naging tambayan ng mga adik, homeless at mga petty criminals. Pero ngayon, kung iikot ka, no? Kung iikot ka diyan sa Maynila, ay makikita mo na ang kapangitan, yung mga homeless, yung mga dugyot, no? Mga dugyot na mga lugar diyan, no? Bakit nangyayari ito? No? Sa panahon ni Yorme Isko Moreno ay hindi ito nangyayari. Bagkus ay talagang nag-i-improve pa ang Maynila at hinahangaan ng mga karatig bayan at mga karatig lugar, no? Ito, ay yung mga dating taga City Hall, naalala niya ang pagkadismaya ni Isko kasi nga naman katabi lang ng City Hall ang liwasan, amoy kubeta yun, napakarumi. Pero ngayon, napakarumi na rin ulit, no? Ngayon, ibalik na uli sa dating amoy palengke, panghe at amoy tae ang lugar. Pasensya na po sa words na yon. Pero totoo naman, inahamon ko kayo, pumunta kayo dyan sa paligid. Halos nagsasara na, hindi na vibrant ang lugar, no? Ang problema nito, doktora pa naman ang mayora. Bakit hindi niya alam itong mga to? Okay? Pati yung totoo yan, yung Lacson Underpass na naging commercial complex, ibinalik niya sa pedestrian, pero ngayon tambayan na naman ng mga lumpin at kalat-kalat ng dumi nang una makikita ng mga taong nagpupunta sa Maynila para sa trabaho, eskwela o may nilalakad sa iba-ibang opisina ng gobyerno. Naku po, ang pangit na talaga ng Maynila. Dugyutin na. Pero noong mga panahon ni Isko Moreno, ay hindi ito nangyayari. Bakit ngayon, nababae pa naman ang mayora, doktora pa naman ang mayora, bakit ito nangyayari? No? Yung vice mayor, artista pa naman, akala ko ba napakalinis sa katawan, napakalinis sa bahay, bakit ganon? Bakit ganon ang paligid ng City Hall at paligid ng Maynila ay hindi nila malinis? No? Kahit hindi taga Manila, alam ang nangyayari sa Maynila noong mga panahon na yon. Ngayon, wala. Parang may itinatago, walang accountability. Noon, laging may regular media conferences para alam ng mga tao ang ginagawa nila. Pinatino ni Yorme Isko ang Pulis Maynila sa liwasan at sumunod ang marami pang all-out cleaning program sa Matao, Buok Negosyo sa Quiapo, Divisoria at ibang palengke sa Maynila. No? Yung Quiapo, Santa Cruz area, ito ay ang congressional district ni Congressman Joel Chua. Pero bakit anong nangyayari? Anong nangyayari sa distrito ni Congressman Chua? No? Tinupad ni Isko ang pangako niya sa pagbabago sa syudad na nang iwan niya sa kamay ng unang female mayor ang Maynila ay masigla, maganda at maayos at kabanyamang
totoong umangat naman talaga, no? Dinadayo ang Maynila sa pagsigla ng turismo sa panahon ng pandemyang COVID-19. Naging modelo ang Maynila na mabilis na tugon ng mga may sakit at kahit dayo mula sa ibang LGU dyan sa Cavite, di ba? Ipinapagamot ni Yorme Isko sa mga klinika at mga ospital. Kaya maraming mamamayan ang naagaw sa kuko ng kamatayan dala ng COVID-19. Salamat sa iyo, Yorme Isko Moreno. Iba ang bitbit ng healthcare sa lahat. Inayos ang traffic at ilang libong trabaho ang nalikha ni Yorme sa maraming infrastructure projects na tulad ng mga pinatayong condo unit sa mga taong walang-wala sa buhay. Ngunit bakit ngayon parang wala na yatang balita sa mga ito? Ito ang sabi sa maraming komento, no, sa ating YouTube channel, no. Ang mga kritisismo na siya ay artista lamang at walang gaanong pinag-aralan ay pinatunayan niyang mali at walang basihan ay bagkus ay talaga namang tinutuo ang mga pangako niya, no? Kung, di ba? Ay nag-aral naman siya, wala namang problema. Kung kaya niyang umasenso ang sarili niya, ang ginagawang modelo ng Yorme upang iangat ang tiwala ng maraming gaya niyang anak mahirap na umangat at mangarap ng maayos ng buhay. Kaya matagumpay ang kanyang scholar na ngayon. Maraming mga kabataan ay may mga mararangal na trabaho, maayos ang estado sa buhay at may marami ng ambag sa ating lipunan. Grabe, no? Iba ang katinuan ng Maynila noong mga panahon ni Yorme Isko Moreno, no? Kaya maraming mga kilalang politiko, alkalde, senador, kongresista at maging negosyante at taga-ibang bansa ay pinuri si Yorme Isko Moreno. Pero ano ang estado ng Manila City Hall ngayon? Ibalik sa dati ang magulong Divisoria at paligid ng commercial district. Balik sa dati ang magulong takbo sa Quiapo. Nako po, Juan Luna at mga palengke ng Maynila at hari ng Reyna, uli ang sidewalk vendors. Balik ang masisikip na kalye na di madaanan at nagtatakip ng ilong ang mga commuters at passersby. Yung dating maayos na sistema ng pagtitinda ng vendors na wala nang mga kotong ano ang nangyayari, alam ng mga hepe sa City Hall, ang para kay Eddie ay para sa itaas. Wala nang etneb na palitan na ito ng Tito Vic and Joey at ang mga parking pinaganda ay pugad na uli ng mga tambay at mga harangan. Dahil sa halip na sumulong ay umurong ang Maynila, kaya hindi natin masisisi ang mga taga Maynila na dapat ibalik si Yorme Isko Moreno. Tama lamang na naisin ng maraming Manileño na ibalik si Yorme Isko dyan sa Maynila. Kung noon ay puno ng pag-asa mga residente na tuloy-tuloy ang pagganda at pagiging maayos ng iniwang Maynila sa kamay ng bagong pamamahala na si Mayor Hani Lacuna, marami ay nanlumo at patuloy na didismaya. Kasi kung totoong pinagmamalaking ganda raw ay lalo pang gumanda, walang maririnig na clamor o sigaw ng Manileño na bumalik si Yorme Isko Moreno at hayaang magretiro at magpahinga. No? Marahil magkakaisa mga kampi na hikayatin siya na tumakbo sa Senado na malaki ang tsansa ni Yorme na manalo, pero hindi iyon ang gusto ng marami sa City Hall at sa City Council at ang nais nila kasamang mga opisyal ng barangay, ng NGOs ay ibalik ang dating sigla ng Maynila noong si Moreno ang alkalde. Sabi ng isang mensahe no, ng vision ni former Mayor Moreno to make a comeback, no, kasi innovator siya, leader siya na talagang ang programa niya ay people-centered, not a personal interest, no. So sana bumalik na siya, no, para bumalik ang katinuan ng Maynila. Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko ha. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.